Bakit ba kailangan muna nating masaktan bago ibigay sa atin yung tamang taong nakalaan para sa atin? Marahil merong mga ilan na nagkakaroon ng mga partner, boyfriend, girlfriend, and sila din yung nakakatuluyan nila na pinapakasalan nila until tumanda sila, sila pa rin. Diba? May mga ganon yung first love hanggang sila yung naging mag-asawa hanggang sa tumanda sila pa rin. Pero parang bibihira lang din yung ganon, hindi po ba? Dahil ako, hindi ako ganon. So, isa rin ako sa mga nasaktan, nabigo, nawasak yung puso, bago nahanap yung right guy, yung Mr. Right na nakalaan para sa akin, yung binigay ni God para sa akin. So, bakit ba kailangan muna nating masaktan bago natin mahanap si Mr. Right or ang ating soulmate? So, ang pinakaunang reason dyan is para mas lalo tayong maging strong. Ha, parang pag binabalikan mo yung mga nangyayari sa before, na may isip mo na lang na sobrang strong ko pala dahil nalagpasan ko yung part na yun ng buhay ko. Hindi po ba? Dahil ako, ah, sobrang, pag naiisip ko yun, alam nyo ba, nagyaya pa ako. Yes, nagyaya ako para lang mahiwalayan ko or lumayo sa akin. Yes, para malayuan ko yung ex ko dahil hindi ko alam na meron pala siyang girlfriend nasa abroad. So, naging kami, niloko pala ako. Akala ko single siya. Yun para meron siyang girlfriend sa abroad. So ngayon, medyo matagal na kami nung nalaman kong buti na lang sinabi sa akin nung mismong kaibigan ko na boyfriend mo pala si ganito. Meron siyang girlfriend sa abroad. So, doon ko na naano yung intuition ko tama pala kasi pag may tumatawag sa kanya, ino-off niya yung cellphone niya. Minsan tinatanong ko sino 'yan, sabi niya tita daw niya, yung mga ganun. So ako dahil nga yung guy siguro na-inlove din naman sa akin. Alam ko naman, na-feel ko naman na minahal din ako. So, minahal ko din siya and minahal din ako. Pero, alam ko sa sarili ko na mali yung relasyon namin dahil meron akong masasaktang kapwa ko babae. So, lumayo ako. And itong ex kong to, um, panay ang punta sa bahay, sa boarding house namin ng ate ko. Gabi, ganyan, tapos panay ang tawag niya, kasi alam niya yung tinitirhan namin. So ako, para lumayo, mapalayo talaga sa kanya as in iniw, para maiwasan ko siya, ang ginawa ko, nagpalit ako ng number, umalis ako sa tinitirhan namin, pinatos ko yung offer sa akin ng pinsang ko na magyaya sa may Paho, Manila. So yun, nagyaya ko para lang makamove on. Alam niyo yung nagsisimba ako sa Paho Church, kasama ko yung alaga ko. Panay iyak ko, sobra panay ang dasal ko doon, panay ang iyak ko, yung alaga ko nakaluhod din. Ako nakaluhod din ako doon sa may ano, yun yung mga ganong bagay na binabalikan ko. Pag binabalikan ko ngayon, naiisip ko na lang na wow, nagawa ko pala yun. At least wala akong sinaktang kapwa ko babae. Hindi po ba? So yun. So yung isa yun sa pinakadahilan kung bakit minsan sinasaktan tayo or nasasaktan tayo para maging strong tayo. And napanood nyo ba yung proposal ni Ray Parks kay Zainab Harake? So, dun sa proposal na yun, merong tumatak sa akin na sinabi ni Zainab na hindi daw niya ini-expect or parang hindi niya akalain na meron pa palang magmamahal sa kanya, meron pa palang tatanggap sa kanyang lalaki. Dahil kung sa hindi nakakaalam, di ba meron na siyang mga anak and yung sobra din ng hirap na pinagdaanan niya sa past relationship niya, 'di ba? Sobrang
sabi nga niya toxic yung buhay niya before, and hindi niya akalain na meron pa palang magmamahal sa kanya. So, alam niyo kung bakit merong tumanggap kay Zainab, is yun dahil sa um, sinasaktan tayo or nasasaktan tayo ng taong mahal natin. Dahil hindi yun talaga yung inilaan ni God para sa atin. So, maybe yung mga taong yun, yung mga ex natin, tayo lang yung may gusto sa kanila. Tayo lang yung, kumbaga, atat na magkaroon ng relasyon, makipag-boyfriend, pero hindi naman talaga yun yung plano ni God para sa atin. Hindi talaga yun yung inilaan niya para sa atin. Hindi lang tayo nakapag-antay. So yun. So ngayon, sinasaktan tayo or nasaktan tayo ng mga taong yun sa past dahil hindi tayo magigising or hindi natin sila lalayuan kung hindi tayo nasasaktan, di ba? Kung masaya tayo sa kanila, syempre, hindi tayo lalayo. So, kung hindi tayo lalayo sa kanila, hindi natin ma-meet yung tamang taong nakalaan para sa atin, yung inilaan ni God para sa atin. So, yung katulad ni Zainab, after nung relationship niya, eto, nakilala niya yung isang napaka God-fearing na lalaki na talagang nag-transform sa kanya. No, hindi pala si Ray Parks ang nag-transform kay Zainab, kundi si God. Dahil itong si Ray Parks ay napaka God-fearing. So, dahil sa naniniwala si Ray Parks kay God, so, ngayon, naimpluwensyahan niya si Zainab. Kumbaga, nahatak niya si Zainab para maging God-fearing din, para maging mas mabuting tao, or para mas maging better version siya ng kanyang sarili. Hindi po ba? So, kumbaga si God ay nabibigay lang siya ng tamang tao. Sila yung nagiging tulay para i-transform yung isang tao. Hindi po ba? Pero ang pinaka nagtatransform, ang pinaka nagbabago sa isang tao ay walang iba kundi ang Diyos lamang. So katulad ko, after ng relationship ko, hindi ko na binalak or hindi ko na talaga hinanap na magkaroon ng love life. So after siguro 1 year, um, nagbagong buhay na ako, umalis na ako din sa Paco, gusto ko nang magtrabaho, nagtrabaho dito sa Bicol, and yung parang pinaka main reason ko lang kung bakit ako nandito or umuwi dito is para magtrabaho. Pero hindi ko akalain na dito ko pala mamimit yung tamang taong nakalaan para sa akin. So, dun sa trabaho kong yun, dun ko nakilala yung husband ko na ngayon. So, syempre, hindi ako nagtago dun sa husband ko. Nung naligaw siya sa akin, sinabi ko lahat, yung past experience ko, yung past relationship ko, about sa, yun, sa lahat, wala akong tinago sa buhay ko, sa pagkatao ko. So, 'di ba, hindi natin kailangang um, mag-alala or kawaan yung sarili natin. Naisipin natin wala nang magmamahal sa akin dahil sinaktan ako ng ex ko dahil meron akong anak, di ba? Hindi yan totoo dahil kapag kumbaga, na-learn mo or natutunan mo yung mga lessons na binigay sa'yo ni God sa mga past relationship mo, kumbaga, nag-grow ka sa person, mas lalo mong nakilala si God, alam mo naman na mabuti kang tao and wala kang inagrabyadong tao. So, don't worry kasi meron at merong magmamahal sa'yo. Merong tamang taong nakalaan para sa'yo. Yun yung galing kay God. So, hindi lang si Zainab yung mga patunay na merong mga lalaking talagang hindi nagmamatter or hindi nila minamatter yung past ng isang tao, 'di ba? Ang nakita nila is yung puso, yung buong pagkatao. Na napakabuting tao nito. Hindi nila dinajudge yung isang babae, yung mga babae, na kayo ganito yung past niya, ganito, meron ng anak. Dahil merong mga lalaki na talagang masasabi nating mabubuti at sila talaga yung inilaan ni God para sa atin. So, sa mga katulad
ko or katulad ni Zainab na nagkaroon ng mga past relationship na broken hearted, na feeling niyo wala nang tatanggap sa inyo, single mom kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ipag-pray nyo lang yan, okay? Huwag nyo nga hanapin, kusa na lang yan, ibibigay sa inyo ni God. So maraming salamat sa panonood. And kung nagustuhan nyo yung video kong to, kindly like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. God bless us all. Bye!